if you're like me, nagbabago ang sa buhay natin, tayo, nagbabago. Pero merong isang hindi nagbabago, ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos, di ba? Sabi nung kanta, God is faithful, di ba? God is faithful. He will never, yan. Hindi nagbabago ang Diyos. Magbago na lahat sa atin. Magbago tayo dun sa ikagaganda, hindi yung para sa ikasasama. Di ba? Yung kung nag-aaral tayo nung buhay ni David, nakita natin kung paano siya dinala ng Diyos sa bundok, sa valley, kung paano nagbago yung buhay niya, naging masama, naging mabuti, pero hindi siya nakalimot na tumawag sa Diyos. Napakahalaga na alamin natin yung salita ng Diyos. Yung mga pag-aaral na yan, araw-araw. Kasi kung hawak natin yung telepono natin, araw-araw, segundo, minuto, tignan natin yung mga bagong post, di ba? Hindi ba maganda kung yung Bible ang hawak natin? Kasi tingin nyo binibilang ko na yung taon o baka buwan. You'll never know na baka kunin tayo ng Diyos, di ba? We'll never know. Kasi ang buhay natin napakaikli eh. Dun sa pagkwenta ng Diyos dun sa buhay natin, ay yung years sa atin, maybe segundo lang sa Kanya, di ba? Yung buhay ni na Noah tsaka ni na Abraham, ba't humahaba ng ganon, di ba? So iba-iba ang sukatan ng edad ng tao. Kaya ang panghahawakan lang natin, Word of God. Yung continuous seeking for the Word of God and what the meaning is. Kasi minsan may babasahin tayo pero hindi natin maintindihan, di ba? We can learn how to navigate it by knowing more of the Word of God. Di ba? Kasi hindi dapat tumitigil dun sa Sunday eh. Di ba? Kung hindi nalaman natin ngayon, bukas, babasahin ko yan. Kasi baka mamaya may kulang. Or, baka makita ko siya sa Facebook, Kuya Hoben, ano ba ibig sabihin nga nito? I don't care. I will tell you. Kasi yun yung ating nourishment eh. Yung malaman yung salita ng Diyos. All the meat, all the nourishment. What are we chasing? Is it the material things of this world? Is it the position in the companies? It says, seek first the what? Again? The kingdom of God. Yun yung number one natin, priority natin, is seek first the kingdom of God. His kingdom is to seek the kingdom, to seek the rule and reign of God. It is waking up and saying, Lord, what do you want me to do today? So how can I submit my agenda to you? I may not have the answers to your questions, kung ano yung mga sakit o ba't nagkakaroon tayo ng problema sa buhay. We won't be able to give you the answers, but only Jesus can. But only if we're able to carry on seeking God first. It doesn't compare to being corrected by God, yung righteousness ng Diyos. Ibang-iba yon. Kasi pwede sabihin ng mga tao, mabait namang tao yan, di ba? Pero kung wala siyang Diyos, at hindi niya alam paano siya iniligtas ni Kristo sa krus, it doesn't matter kung gaano kabait yung tao na yan. Dahil si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa atin. Doon sa may mga anak na napapalo, uso pa ba dito ngayon? O yung napakasabihan, dahil minamahal kayo ng mga ama at ina nyo. Yan. So tayo, dapat alam natin, tandaan natin na kapag tinatama tayo ng Diyos, hindi nangangahulugan, tinutulak niya tayo ng palayo. Pinapatunayan lang niya na mahal tayo. Kasi kung hindi tayo tatamain, malalayo tayo na malalayo at mapunta sa kasalanan. Yun ang dahilan ng Diyos kaya tayo ay tinatama niya. Tsaka, una-una, minahal niya tayo. Kahit tayo ay nagkakasala pa, minahal niya tayo. It just dawned on me that being a Christian, being a servant of God is not a question of being part-time or full-time. Being a servant of God, not putting aside the titles, is a full-time life, not work. It's a full-time thing.
Us, wala akong i-exclude. Lahat tayo supposed to be a full-time Christian. We cannot be part-time Christians. Kasi mangyayari, pag Sunday Christian lang tayo, what happened to the 6 days? Diba? We will be in a sick day on the 6 days. We cannot be. Dahil pinagaling na tayo ng Diyos eh. We have to be well the whole 7 days. The power of prayer is something else. Hindi mai-compare. Kaya yung ating pag-iisip na eto muna, all these things muna, hindi. Seek first. Pray to God. Hindi dapat baliktad. 3 things. Dahil dahil malapit na Valentine's, uso yung PDA. Una, priority. First, bago kayo mag-check ng phone, bago ng news, bago yung email, give the priority and the first moments sa Diyos. First. Malaking bagay na inuuna nating sumangguni muna sa Kanya. Every decision that we make. It may take a while bago sumagot ang Diyos. It took me forever to get God's answers. But pag nagsalita ang Diyos, dire-diretso na yan eh. Ngayon kasi na-overwhelm ako kasi ang daming binibigay ng Diyos sa akin ng assignment eh. If you don't mind me telling you, after this service, nasa Imus ako mamaya at 3 o'clock. Mayroon pang isang service doon. I don't know what happened, but God has been putting me in a position where He's using me, and I'm so blessed to be used by God. Sana ganun din kayo. So, nasa P, priority. D, decision. The decision test. Kapag nagdidesisyon tayo sa trabaho, kung ano yung bibili natin, kung kayo ay naglalasada, o may relasyon, tanong muna natin, nakakatulong ba ito to seek His kingdom? Kasi if not, then don't. Kasi baka mamaya, it's a waste of our time. Kasi ilalagay tayo ng Diyos dun sa kung saan niya tayo gagamitin at kung saan niya tayo bibigyan ng mas priority o dun tayo mabibless. O kaya baka yung mga yun nakaka-distract sa atin to serve the Lord. Pangatlo, anxiety. Ano yung anxiety? Pagka nagwo-worry ka, isipin natin to na sign kasi gusto ng Diyos na ilagay sa iyo yan para maging sign mo o yung signal mo para tawagin mo siya. Kasi kailangan mag-focus tayo sa Diyos. Pagka nagka-anxiety ka na, ibig sabihin nun ako, nawala na ako sa focus sa Diyos. So shift your focus from the problem to the provider. From the problem to the provider. The only true thing is the Word of God. Amen? Amen. Kaya huwag natin kakalimutan na bumalik sa salita ng Diyos. Anyway po, habang pinaghahandaan ko po yung ating mensahe, 2 linggong mahigit na nakakaraan. Ang dasal ko sabi ko magamit ako ng Diyos, yung mag-minister. Ang totoo po, hindi yung habang nakaupo ko dito, ang nangyayari po kayo po ang nag-minister sa akin. Yung presence nyo, yung kantahan, yung kapatiran nyo, hindi maipapantay sa magandang bahay dalanginan ang kapatiran. Kasi po marami pong mga simbahan na kasi dati mapili ako eh. Sabi ko, simba ka sa amin. Ang tanong ko, may aircon kayo? Ayan. May pakain kayo pagkatapos? Ngayon, pagdating ng panahon, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng gabay sa'yo, nalalaman nyo, mas importante yung kapatiran at yung pagbabagong nagaganap sa bawat isa sa atin. Yung pong pagbabago na yon, hindi lang po dun sa linggo lang o
Sabado lang o kaya pag prayer meeting lang. Kasi ito po yung pagbabagong ito sa buhay natin, Lunes hanggang Linggo. Kahit na po yung may mga kapitbahay tayong kinakainisan natin, o may mga nangchichismis, ganyan, idadasal natin yun. Di ba? Pag-aaralan natin yun ngayon. Ngayon po, balikan ko kayo kasi ipinapasalamat ko sa Diyos kayo. Yung presence nyo dito at yung presence ng Holy Spirit sa mga buhay nyo. At nakikita po yun. Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Hindi may kukumpara dun sa hirap na dinadanas natin kasi pansamantala lang yun eh. Pero yung binibigay ng Diyos na lunas sa bawat buhay natin dun sa kaliwanagan ng kanyang salita, hindi may kukumpara dun sa pansamantalang problema. Ngayon, ang salmong to, ang nagtuturo sa atin kung paano maging tapat sa ating nararamdaman. Hindi natin dapat i-deny na lahat tayo ay mayroong mga kasakitan. Huwag nating i-deny yun. Ipakita natin sa Diyos. Kailangan lang manatili tayong kumakapit sa Panginoon. Sa 1 Peter 5:7, sinabi dito, ipinagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ulitin ko, 1 Peter 5:7, pinagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Malinaw na malinaw, sinasabi ng Bible na nagmamalasakit ang Diyos sa bawat isa sa atin, ano man yung ating dinadala. Hindi masamang isigaw sa Diyos na, Lord, ito'y nararamdaman ko. Gusto ng Diyos na maging honest tayo sa ating panalangin. Micah 7:8, ang Panginoon ang magiging ilaw sa akin. Ano ang punto niyan? Dinideclare natin na ang Diyos ang ilaw sa gitna ng dilim. Hindi mo kailangan gumawa ng sarili mong ilaw. Kasi pag gumawa ka ng sarili mong ilaw, matutupok din yun. Ang Diyos lang ang liwanag natin. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas, o Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Napakalinaw na sinasabi ni David ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron na ba sa nakaraan na kayo ay niligtas ng Diyos? Marami ng beses, di po ba? Ngayon, pagka napaharap kayo sa isang problema, yun yung ating babalikan. Kung niligtas tayo ng Diyos nung araw, nung mga panahong yun, ililigtas niya ulit tayo. Ganyan ang Diyos sa atin. Meron po bang maghihiwalay sa atin sa Panginoon? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Inibig tayo ng Diyos bago tayo naging mga Kristiyano. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus habang tayo ay nagkakasala para tayo iligtas, bawat isa sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin kasi ayaw ng Diyos na tayo ay masunog sa impyerno. Kung ikaw ay nasa hanggang kailan na yugto ng buhay mo, alalahanin mo to na hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Alalahanin natin yon. Isa pa, nakikita niya ang mga sakit natin. Pampisikal man o emosyonal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Narinig ko yun sa isang kanta. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Maging totoo tayo sa Diyos. Huwag nating itago dahil hindi natin may tatago yung ating nararamdaman, yung ating mga sakit. Okay lang sabihin kay Lord na, Lord, pagod na ako. O kaya, Lord, nasan ka? Okay lang yon. Ang pagtawag nito ay bahagi ng isang malusog na buhay spiritual. Actually, isa pa yon. Naniniwala tayo na nandiyan ng Diyos, na makikinig siya sa atin. Ang nararamdaman natin, yung takot o lungkot o yung mga iba pang problema, totoo yun. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Ang katotohanan lang ay ang, sabi ni David, yung kagandahang loob, yung kabutihan ng Diyos. Hindi tayo mapunta sa problema hanggang sa papuri kung wala tayong panalangin. Ang panalangin, ang paraan para makatawid mula sa problema para tayo ay magpuri. Sa susunod na umatake ang lungkot o takot, isipin natin si David. Kasi siya papatayin ng mga tao ni Saul. Siya ay pinagsalitaan ng hindi maganda ng kanyang anak. Marami naging problema si David. Pero patuloy pa rin siyang tumatawag sa Panginoon.
Hindi mabibilang yung dami ng naging problema ni David sa buhay niya hanggang sa siya ay kunin ng Panginoon. Yung lahat ng nararamdaman natin, yung lahat ng mahirap sa buhay, pag dinaan natin sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos, uuwi din tayo sa pagpupuri. Ibuhos mo ang iyong saloobin sa Diyos, ngunit tapusin mo ang iyong panalangin ng, ngunit magtitiwala pa rin ako sa iyong tapat na pag-ibig. Tinagalog ko yun kasi maganda yung sa English nun. But I will still trust in your faithful and unfailing love.